Breaking news! Isang makasaysayang pagbisita. Matapos ang higit na 60 years, muling bumisita ang Pangulo ng Germany sa Pilipinas. Blue Ribbon Committee hearing ni Cayetano Black, kanselado. Senator Alan Cayetano maaaring magharap sa kasong usurpation of authority ayon kay Senator Erwin Tulfo. Isang makasaysayang pagbisita matapos ang mahigit na 60 years, muling bumisita ang Pangulo ng Germany sa Pilipinas. Patunay ito ng lumalakas na ugnayan at tiwala ng bansang Germany sa ating bansa. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ni Germany President Frank-Walter Steinmeier sa guestbook ng Malacanang. Ang pagbisita ay bahagi ng pagdiriwang ng 70 years na diplomatic relations ng Philippines at Germany. Huling bumisita ang isang German head of state sa Pilipinas noong 1963, kaya itunuturing itong mahalagang pangyayari sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa larangan ng diplomasya, ang ganitong state visits ay kadalasang naglalayong palakasin ang kalakalan at pamunuan, palawakin ang kooperasyon na edukasyon, teknolohiya, renewable energy at labor, pagbuti ng relasyon sa politika at seguridad. Nag-host nga nitong Martes, June 16, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kay German President Frank-Walter Steinmeier na nasa bansa para sa 3 araw na state visit. Si Steinmeier kasama sa First Lady Elke Budenbender at ang iba pang niyang delegasyon ay dumating sa Maynila noong Lunes na gabi, June 15. Samantala, kinansela ang venue ang hindi authorized na Blue Ribbon event. Ang Double Gym EDSA Garden Events Place noong Martes, June 16 ay nag-anunsyo na ang nakatakdang hindi autorisadong Blue Ribbon hearing ay hindi na magpapatuloy sa venue nito. Sa isang pahayag, sinabi ng event place na wala itong kaugnayan sa mga organizer, kalahok o paksa ng pagtitipon na idiniin na nagsilbi lamang itong bilang isang independent venue provider. Inilarawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang planong paglilitis na inihayag ni dating Kongresista Mike Defensor bilang illegitimate at hindi otorisado at sinabing hindi ito sinanksyon ng committee at nabigong sumunod sa mga panuntunan ng Senado. Senate lawyers eyeing Raps versus Cayetano Black over unauthorized hearing. Pinag-aaralan naman ng Senate legal team ang mga posibleng kaso laban sa bloke ni Senator Alan Peter Cayetano sa inilarawan ni Senator Erwin Tulfo bilang isang unauthorized Blue Ribbon hearing na nakatakda ngayong Martes, June 16. And the possibility is, kung they are not recognized as the legal Blue Ribbon Committee, of course, there's usurpation of power and functions. And also, sabi ko doon, kung hindi legitimate ng Blue Ribbon Committee, they are not covered with parliamentary immunity. So ano mo pwedeng ikaso sa kanila, may kakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwede kasuhan ng libel or oral defamation. Because during the committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected by the privilege ng parliamentary immunity. Kasi the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nila papalagutan. Definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion. No? Dahil doon sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Sa mapayapa at maayos na pamamaraan, huwag yung ganito. Senator, bakit kaya ayaw kayo papasukin? Nandito lang sa gilid, hindi nga kami pinapapasok yun nga. Bakit mo kaya, Senator? Senator, bakit kaya ayaw kayo papasukin? Sabi lang kami makapasok doon, hindi na sa gilid.
naghihintayan. Pero matutuloy daw ang BRC hearing. Matutuloy daw kasama. Yan. Huwag yung ganito. Ayaw naman nagdadala ng kaguluhan dito. Maayos kami dito, ha? Sigurado ako. Dito lang. And the possibility is, kung they are not recognized as the legal Blue Ribbon Committee, of course, there's usurpation of power and functions. And also, sabi ko doon, kung hindi legitimate ng Blue Ribbon Committee, they are not covered with parliamentary immunity. So ano mo pwedeng ikaso sa kanila, may kakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwede kasuhan ng libel or oral defamation. Because during the committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected by the privilege ng parliamentary immunity. Kasi the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi at ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nila mapanagutan. And the possibility is, kung they are not recognized as the legal Blue Ribbon Committee, of course, there's usurpation of power and functions. And also, sabi ko doon, kung hindi legitimate ng Blue Ribbon Committee, they are not covered with parliamentary immunity. So ano mo pwedeng ikaso sa kanila, may kakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwede kasuhan ng libel or oral defamation. Because during the committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected by the privilege ng parliamentary immunity. Kasi the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi at ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nila mapanagutan. And the possibility is, Post niya. Definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion. No? Dahil doon sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap ko si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. At para updated po kayo sa ating page at sa mga trending at fresh na mga news na nangyayari po sa ating bansa, maaari po ay i-follow nyo ang page na ito. Paki-like na din ang ating video at i-share kung inyong nagustuhan. Maaari din po kayong mag-subscribe para mas updated pa. Maraming salamat po!